Marahil para sa iba na hindi ganap na pamilyar sa mga naging kaganapan noong EDSA People Power Revolution, hindi malayong maisip nila na ito isang marahas at agresibong pagkilos. Ngunit taliwas dito ang People Power Revolution ay pinuno ng panalangin at makabayang puso ng mga Pilipinong sawana sa bulok na sistema ng gobyerno. Sa paggunita ng ika-40 taong anibersaryo ng makasaysayang pagkilos, napanatili pa rin ng tradisyon nitong nakaangkla sa panalangin at pagbubukluran ngayong ng mga Pilipino. Balikan ng ilang sa mga naging programa sa paggunita ng EDSA 40 sa report ni Graciela Corazon. Bago magsimula ang pagmamarcha ng grupo ng Trillion Peso March dito sa kahabaan ng EDSA, kanina nag-alay muna sila ng isang mataimtim na pagdasal at pag-aalay ng bulaklak para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kasama ang iba't ibang mga grupo. Minsan nang tumindig ang taong bayan laban sa pang-aabuso at korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Taon-taon, inaalala natin at ginugunita ang EDSA People Power Revolution na nagpanumbalik ng demokrasya sa bansa noong 1986. Ngayon taon, bilang paggunita sa ika-40 anibersaryo ng revolusyon, sinimulan sa pag-aalay ng dasal, bulaklak at pagninilay-nilay ang isinagawa ng iba't ibang grupo sa National Shrine of Mary, Queen of Peace bilang pag-alala sa 4 na araw ng makasaysayang pagkilos. Isa si Sara sa mga nakiisa sa paggunita ng anibersaryo ng EDSA. Kung tatanungin naman ito kung tunay nga bang nakalaya na ang ating bansa. Opo, pero siyempre nandoon pa rin po yung ating kasi ngayon, yung ating mga ginagawa ng ating mga leader na katulad po ng yung sa flood control. Pero siyempre po, alam ko naman po talaga na ang sa natin na nakakalaya na rin tayo. Kahit sa mga pagsubok na ganito sa ating mga nangyayari sa ngayon sa ating bansa, nakakalaya po tayo. Samantala, pasado alas 8 ng umaga nang ganap nang nagsimula ang pagmamarcha ng civil society groups, Akbayan Party List at iba't iba pang mga grupo sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue sa EDSA. Kasabay nito, ngayong araw din ginanap ang ikatlong parte ng Trillion Peso March, Bit-Bit, ang panawagan laban sa patuloy na pagpapalaganap ng korupsyon, katiwalian sa pamahalaan at agarang pagpapapasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Rehimen at nakikiisa tayo sa bawat Pilipino ngayon na kumukulo ang dugo sa sobrang pagnanakaw ng mga nasa pwesto na dapat nating pigilan at tutulan ang mga ganitong mga bagay na kinahihirap ng bawat Pilipino. Kasi dapat mapuno na yung mga leader ng mga flood control para hindi tularan. Kasi habang nandiyan yung flood control, hindi maano yan. Ang tagal-tagal na, wag 1 year na, di ba? Matatandaan na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay naging Pangulo ng Pilipinas mula noong 1965 hanggang 1986 at taong 1972 naman nang magdeklara ito ng martial law. Noong gabi ng February 25, 1986, umalis ng bansa si Marcos Sr. papuntang Hawaii kung saan siya nanatili hanggang sa kanyang kamatayan noong 1989. Matapos mapatalsik sa pwesto, naluklok naman si ex-President Corazon Aquino bilang sumunod na Pangulo ng Pilipinas. Para sa Euro TV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.